Kumbawa, mga kakulot, pasensya na kayo, medyo malat na naman ako, ayan, may sakit na naman ako guys, kagagaling ko lang sa influenza virus last December 20, nagka-influenza ako, hindi ako nakapag-celebrate ng Christmas, tapos nung New Year nakapag-celebrate ako, tapos nung gabi, after nung video ko na yon, nag-start na naman po yung parang, nauubo na naman ako, masama na naman yung pakiramdam ko. So ngayon na ulit ako nakakapagsalita ng medyo maayos-ayos na po. And kanina pumasok ako siguro mga 4 hours lang, medyo nahirapan. So pagdating ko ngayon, sabi ko nga kahit makapag-upload man lang sana. And i-update ko lang kayo kasi nga may mga nagme-message sa akin na nangangamusta, kung okay lang daw ba ako sa nangyaring tsunami nga rito sa Japan daw. And actually, tsunami alert pa lang naman siya guys. Hindi pa naman siya totaling nag-tsunami. So, ang talagang puminsala lang talaga sa Ishikawa sa Ishikawa Prefecture is yung lindol guys. Talagang kawawa sila guys kasi nataon pa na January 1. Dito kasi sa Japan guys, pag January 1, usually bago mag-holiday yung iba umuwi ng mga probinsya, ng mga lugar na sinilangan nila, yung mga ganon. Umuwi sila para makasama yung magulang nila, yung mga mahal nila sa buhay, ganun. So pag January 1, usually, sa atin, di ba, New Year's Eve tayo nagsiselebrate, ganyan. Sila kasi, kinabukasan na. So, pagdating na ng pagsikat ng araw, ayan, maghahanda na sila kasi dyan sila makakainan, pupunta yung mga kamag-anak, mga mahal sa buhay, ganun. So, syempre, siguro yung iba nakita ko sa video, mga namimili pa dahil siguro nga maghahanda tapos ganun na nangyari sa kanila. So, nakakalungkot lang guys, di ba? Na talagang sa buhay talaga natin, hindi natin masasabi yung mga susunod na mga mangyayari pa. Kaya, wag na lang nating sayangin sa mga walang kwentang galit, away, mga ganun ba? Kasi, waste of time ika nga, di ba? Napakaraming bagay na mas dapat nating enjoyin sa mundo, sa buhay natin. Yung parang mas masarap na puro love, love, love lang. Yung masaya ka lang, wag nang masyadong walang pera, lagi tayong namumulema. Maski man ako talagang walang naniniwala sa akin, pero wala po talaga akong pera, guys. Kung alam nyo lang, sobrang hirap ko talaga ngayon. Pero lately nakukuha ko ng ngumiti kasi nakakapagod na rin mag-isip. So, dasal lang talaga kasi hindi naman tayo bibitawan ni Papa Jesus Sa bawat pagsubok merong meron siyang ipapadala para marisolbahan natin yun. And yung another yung another accident pa na nangyari nga sa Haneda Airport naman, ang dami kasi nagpapalabas ng mga fake news. Wag naman tayong ganun kasi 'di ba, makonsensya naman tayo para lang magkaroon ng views yung natin, 'di ba? Hindi po totally nga yung binangga, nagkabanggaan. Ganito po kasi yung palanding na yung Japan Airline na aeroplano. Yung JAL, ika nga. Palanding na siya. So, syempre, nandun na siya sa way niya So, paglapag niya, hindi naman pwedeng mag-break yan, diba? So, mga nakasakay dun sa, yung mga maghahatid nga ng mga pagkain doon sa nasalanta ng mga yung mga kumbaga Air Force is hindi na sila agad nakapag-take off or hindi sila agad nakaalis na, kaya nabangga na sila. Pero hindi sinasadya dahil mahihirapan po talagang mag-break dahil ang bilis ng takbo nun di ba? Yung iba kasi nakesyo, ganito, ang daming iniimbento. So, panoorin na lang po natin muna yung news bago tayo gumawa ng kwento kasi kawawa naman yung mga taong naapektuhan, 'di ba? Gagawin natin katawa-tawa lang or whatsoever, 'di ba? Hindi po tama. So, ayun na nga, naputol na sa sobrang haba na ng sinabi ko. Pasensya na kayo, siguro maboboard kayo, pero bored na rin ako, charis. So, yun na nga guys, enjoy lang natin ang buhay dahil hindi natin alam kung anong mangyayari ngayon, kinabukasan, 'di ba? So,
ang Diyos lang ang may hawak ng buhay natin. So, katulad ko, napanatag na ako, hindi ko naman nakalain na magkakasakit ulit ako after 2 days. Imagine niyo guys, kagagaling ko lang after 2 days, may sakit na naman ako ulit, 'di ba? Yung mga ganong hindi natin masasabi. So, ayun na nga. And kanina, pag pauwi ko, sabi ko nga, kailangan ko nang kumain ng masustansyang mga pagkain dahil talagang, usually talaga, hindi ako ganong mahilig sa mga pero dahil nga, kailangan na dahil sa health, lalo't nagtatrabaho ako is, pag iigihan ko na kumain. So, meron ako nadaanan na klase ng gulay na ipapakita ko sa inyo guys, na ngayon ko lang nakita. Sa Japanese kasi nakalagay sa kanya, sulat Japanese, Romanesco po ang tawag. So, hindi ko siya alam kung titignan nyo siya guys, parang broccoli siya. Tapos, may tinipak ako rito. Sa gawi rito, buksan ko para makita nyo. May tinipak ako sa gawi rito. Dito, ayan. Nung binuksan ko siya, para na siyang cauliflower. Kasi yung kulay niya sa loob, puti na. Kaya sabi ko, ang galing. Para siyang half broccoli, half cauliflower. So, ano bang tawag ng ganito sa atin, guys? So, flinex ko lang siya kasi lulutuin ko siya ngayon. Ilalaga ko lang siya, tapos isasausaw ko lang siya sa mayonnaise. Okay, guys? Sana gumaling na ako kasi ayoko na po talaga magkasakit. Okay na akong walang pera. Basta as long as healthy talaga, number 1 yun. Kasi pag healthy ka, kaya mong mag-produce ng pera. Yun lang po yun. Alagaan natin ang mga kalusugan natin. God bless us all, guys. Sa pagpasok ng 2024 na ito, sana last na nasakit ko na to at healthy na ako buong taon. Okay?